Ganon pa rin ang tratuhan namin ni Wade buong linggo. Iniinis niya pa rin ako. Lagi siyang natatawa at pumapalakpak ako. Pero natatahimik siya tuwing, "Wade, hindi na ba masakit yung ribs mo?" Tanong ko. Ngumuso siya, parang nagpipigil ng ngiti. "Hindi na." Tumango ako. "Mabuti na lang. Nag-aalala talaga ako eh. Baka mapano ka dahil sa akin." I sighed. Hindi na siya sumagot. Nang sinulyapan ko siya, ay nakita kong seryoso ang mukha niya at nakatingin siya sa akin. Pero nang namalayan niyang pinagmamasdan ko siyang mabuti, ay agad siyang tumingin sa ibang bagay. One text message. Agad kong binasa ang nag-text galing kay Corinne. "Corinne, we need to see each other." Kumunot ang noo ko. Dahan-dahan akong nag-type sa cellphone ko. Hindi kasi ako pala text, kaya ayan, parang stone age ako kung makapag-text. Mahirap din kasi pag pinipindot mo itong screen. Mahirap kaya o talagang di ako sanay? "Tapos ka na ba sa project mo kay Mr. Dimano?" Tanong ni Wade. Kakatapos lang ng klase namin ni Mr. Dimano at nagkasabay lang naman kami ni Wade sa paglabas. Kahit na narinig ko yung sinabi ni Wade, hindi ko kayang sagutin ang tanong niya ngayong nagtatype pa ako ng text para kay Corinne. Ako, "Why? Saan? What time?" Naiirita siyang bumuntong hininga kaya napalingon ako sa kanya. "Ang sabi mo?" Tanong ko at itinago ang cellphone ko. "Wala." Masungit niyang sinabi at inunahan na ako sa paglalakad. Nalaglag ang pangako sa inasta niya. Seriously, he's hot and cold all the time. Anong problema ng lalaking ito? Mukhang malaki yata problema niya sa akin ah. Pinagmasdan ko siyang mabuti habang humahakbang mag-isa. Ilang hakbang pa lang niya ay may sumabay ng mga babae. Hindi basta-bastang mga babae. May nakita pa akong isang ex ni Rosin doon at yung sikat na cover girl ng isang magazine. Kung makahatak talaga ng babae ang kagwapuhan niya, grabe. Umiling na lang ako at tinalikuran siya. Diretso na ako sa susunod na klase ko. Ano naman kayang sasabihin ni Corinne? At mukhang importante iyon na. 3 skits ang nagawa ko sa loob ng 2 oras na klase. Mga gowns pa iyon at napakadetalye ng design. "Wow Rina, ang galing mo palang mag-design." Bati nung isang kaklase ko. "Thank you." Hinawi ko ang bangs kong nakawala sa tainga ko. "Bakit di ka nag-School of Designs na lang?" Sabay kuha sa mga sketches ko. Nagkibit balikat na lang ako at nagsimulang magligpit ng mga gamit. Overall, 5 sketches ang nagawa ko sa loob ng araw na yon dahil sa burdong bawat klase. "Anong sasalihan mo sa festival, Rina?" Tanong ng isa kong kaklase. "Wala eh. Di naman kasi ako magaling sa mga extracurricular activities." "Dapat sumali ka doon sa fashion show." "Ha?" Nalaglag ang pangako. Hindi naman ako model type. Kulang ang height ko, tsaka alam nyo namang problema ko ang mukha ko kahit nagpapaganda na ako. "Kahit hindi na lang model, kahit designer, kasi ang galing mo talaga." Kaiyak naman yung sinabi. Well, what do I expect, diba? Tama sila, talagang sa backstage ang beauty ko. Ngumisi ako. "Siguro next time, sasali ako." Yes, of course. Passion ko talaga yung designing. Oo, what I've give to be a designer. Pero naputol yung panaginip ko sa biglang sigaw ng isang babae. "OMJ, si Wade Ribas!" Tumalon-talon pa siya at naiiyak na sa sobrang saya. Pati na rin ang mga kaibigan niya ay halos mapaiyak nang nalaman nilang dadaan nga si Wade sa classroom namin. Hay nako girls, hindi nyo pa ba siya nakaka-classmate?
Classmate namin siya sa Philo. Sabi nung isang kaklase ko. Shame ay, yung kay Mr. Dimaano? Sana pala di ko na nidrop yun. Sabi na eh. Nanggigigil silang lahat ng seryosong dumaan si Wade. Natahimik sila. Yung tipong isang kalabit na lang ay sasabog na sila sa kilig. Pinagmasdan ko rin si Wade na parang lumulutang at sinusundan ng silver dust sa bawat akbang niya sa koridor. Ngumiti ako sa sarili ko at nilagay ang huling medical pencil sa pencil case ko. May pangarap na mas mahirap abutin kaysa sa pagiging designer. Rina Carmela Elizalde. Napatalon ako sa biglang sigaw ni Corinne sa pintuan ng classroom ko. Corinne naman, nakakagulat ka. Sabi ko at nilagay ang bag ko sa balikat. Mabilis siyang naglakad papunta sa akin at hinatak ako palabas ng classroom. Bakit? Tanong ko. I have the answers to your biggest freaking questions. Ihatid mo lang ako sa bahay. Sasabihin ko na agad. Anya, tumaas ang kilay ko. Ginagamit mo naman yata ako. Hindi, totoo ito. Seryosong sinabi niya. Uwe, sige na nga, ihatid kita kasi kaibigan kita. Hindi dahil dyan sa answers to my freaking questions. Good decision. Anya, sabay lingon-lingon sa paligid. Ano bang problema ng isang ito? Para naman itong kriminal kong makaasta. Mas matangkad ng kaunti si Corinne sa akin, kaya naman nahihirapan akong maglakad na hinihila niya. Mabilis pa siyang maglakad papuntang parking lot, kaya mas lalaw akong nahirapan. Okay, thank God. Sabi niya at sinubukang buksan ang pintuan ng kotse ko. Tumawa ako at pinatunog ang alarm. Okay, thanks. Umirap siya at mukhang nabadtrip sa ginawa ko. Pumasok ako sa loob at pinagmasdan siyang mabuti habang inaayos ang seatbelt. What's your problem? Tanong ko. Wala naman. Ngumisi siya sa akin. Hinatid ko na siya sa bahay nila. Sa daanan, kininto niya sa akin yung answers na tinutukoy niya. Naaalala mo ba yung una nating nakita si Wade? Natigilan ako. Hindi ko inakalang tungkol kay Wade ang pag-uusapan namin ngayon. Oo, bakit? Hindi ba sinabi ko sa iyong ikaw ang tinitignan niya? Oo. Kinabog ang puso ko sa sasabihin niya. Well, kanina, nag-usap kami ni Rosen. Nag-usap kayo ni Rosen? Tumaas ang kilay ko. Binaliwala niya ang tanong ko. Inamin niya sa akin pagkatapos ng audition ay kinumpronta niya si Wade. Natigilan ulit ako sa sinabi niya. Mabuti na lang at traffic kaya tinigil ko ang sasakyan. What? Oo, sinabi niya kay Wade na layuan ka, na huwag kang lapitan dahil ikaw ang nag-iisang babaeng Elizalde. Lahat ng lalapit sa'yo, dadaan sa kanya. Walang deserving sa'yo kung hindi niya sinasabi. At alam niya raw na tinititigan ka ni Wade. Ayaw niya kahit kanino para sa'yo. At lalong-lalo na si Wade. Ha? Bakit yun sasabihin ni Rosen? You know him, Rina. He's territorial at protective, lalo na sa'yo. Tumanguwa-kuwat na palunok. That's the reason why Wade's been harsh to you. Hindi iyon dahil ayaw niya sa'yo. Dahil yun sa mga sinabi at banta ni Rosen sa kanya. But Rosen made a big mistake. Si Zoe ang tinignan ni Wade noon, hindi ako. Nagkibit balikat si Corinne. Well, maybe, pero kahit na, kinumpronta ng lintik mong kapatid si Wade, kaya agad masama ang impresyon niya sa'yo. Pinaandar ko ang sasakyan nang nakitang nag-green ang traffic light. You know what this means, Rina? Natahimik ako. Ilihim mo muna ang pakikipagkaibigan mo kay Wade kung ayaw mong maudlot ang hindi pa nga nagsisimula. Rosen's really serious with this. At hula ko maging si Noah. What? Come on, Rina. Let's face it. Mahirap si Wade.
Sobrang yaman nyo. You can't expect your brothers to be easy with your boys. But he's not mine, Corain. At wala naman akong plano. Yes, I like him. Pero di naman niya ako gusto. Kaya walang mangyayari. I'm really confused. He's not yours, Rina. Pero mas delikado yata kung ikaw yung kanya. Nanliit ang mga mata ko at sumulyap kay Corain.